Ang mga pusang tuxedo o mga pusang may kombinasyon ng itim at puting kulay ay pinaniniwala ang nagdadala ng malaking swerte. Ayon sa ilang paniniwala at kwento, mas marami raw nananalo sa loto at iba pang number games ang mga taong may alagang ganitong klase ng pusa, kaya kapag may ganito kang klase ng pusa, himasin mo muna sila bago ka tumaya ng napupusuan mong numero. Pansin nyo ba na minsan ay nakakurba at pabilog ang posisyon ng inyong mga alagang pusa habang sila ay natutulog? Ito ay dahil sa ganitong klase ng instinctive position, napoprotektahan ng mga pusa ang mahahalaga at mahihinang bahagi ng kanilang katawan tulad ng tiyan at leeg, bilang pangdepensa sa sarili, laban sa ibang mga hayop habang sila ay nagpapahinga o kaya ay natutulog. Ayon sa mga pamahiin at paniniwala ng matatandang nag-aalaga ng pusa, na kapag daw kusang uminom ang pusa sa baso ng tao, sinasabing may paparating sa kanya na magandang balita o di inaasahang swerte sa mismong araw na yun, lalo na pagdating sa pera o kabuhayan ang pinag-uusapan, kaya sa sinumang tao na ang baso ay ininuman ng pusa, sa araw na yun din ang magiging swerte mo. Ayon sa paniniwala sa isang matandang pamahiin, ang pagligo o paglilinis ng pusa sa tapat ng pintuan ay simbolo ng paglilinis ng enerhiya ng bahay. Pinaniniwalaan na sinasalo o inaalis ng pusa ang mga negatibong enerhiya bago pa man ito makapasok sa loob ng tahanan, dahil ang presensya ng pusang nag-aayos ng sarili sa may pintuan ng bahay mo ay parang tahimik na paalala na ang bahay ay binabantayan niya. At inihahanda ito para sa mga bagong darating, maging tao man, magandang balita, o biyaya. Kaya't itinuturing itong magandang senyales ng proteksyon at swerte para sa mga taong nakatira roon. Alam nyo ba na ang mga hayop kabilang na ang mga pusa, ay nilikha ng Panginoon upang maging daluyan at paraan niya, upang may bahagi ang kanyang biyaya para sa atin, gaya rin ng tao na nilikha niya, sila ay nagiging instrumento din ng kanyang pagpapala para sa iyo, dahil ang mga tao na tunay at lubos na pinagpala, ay siya rin ang mga tao na nag-aalaga ng pusa. Alam mo ba na ang mga pusa ay hindi lang basta tamad at mahilig matulog? Mayroon silang espesyal na papel sa ating buhay. Maraming tao ang nag-aakala na ang pusa ay kumakain, natutulog, at wala nang ibang ginagawa, pero hindi iyon totoo. May kakaibang kakayahan ng mga pusa na sumipsap ng negatibong enerhiya mula sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Kapag iisa lamang ang pusa sa bahay at marami ang miyembro ng pamilya, mas marami rin ang negatibong enerhiyang kanilang nakukuha. Kaya kapag sila ay nagpapahinga, unti-unti nilang pinakakawala ng enerhiyang iyon upang manatili tayong ligtas at balanse. Pinaniniwalaan din na ang mga pusa ay nagbabantay sa atin tuwing gabi at pumipigil sa pagpasok ng mga hindi kanais-nais na espiritu sa ating tahanan. Kaya madalas silang natutulog sa ating kama o nananatiling malapit sa atin. Kung sakaling hindi tumabi matulog ang iyong pusa, maaaring senyales ito na maayos ka at wala silang dapat ipag-alala. Talagang nagmamalasakit ang mga pusa sa atin, kahit iba ang paraan nila kumpara sa nakasanayan natin. May mga pag-aaral ding nagpapakita na kaya nilang makaramdam ng panganib at manatiling alerto upang tayo ay maprotektahan. Kaya sa susunod na tumabi sa iyo ang iyong pusa, tandaan mo na hindi lang sila nagpapakyut, inaalagaan at pinuprotektahan ka rin nila. Ayon sa mga lumang paniniwala at pamahiin ng matatandang nag-aalaga ng pusa, na kapag ang pusa ay dumumi sa higaan o kama ng kanyang tagapag-alaga, ito raw ay hindi simpleng aksidente lamang, ito ay isang babala ng paparating na pagsubok, partikular na may kaugnayan sa pananalapi, tulad ng biglaang gastusin, pagkakautang, o paghina ng kabuhayan. Itinuturing din itong senyales na may paparating na hindi magandang balita na maaaring dumating ng biglaan, gaya ng alitan sa pamilya at problema sa trabaho. Ayon sa mga paniniwala ng mga matatandang nag-aalaga ng pusa, na ang pagkakaroon ng isang pusang kaumani o ang puting pusa na may magkaibang kulay na mata sa iyong bahay, ay sinasabing katumbas daw ito ng pagkakaroon ng isang mahiwagang agimat na nagdadala sa iyo ng swerte at kasaganahan sa buhay. Ito ay dahil sa kulay gintong mata nito na humahatak ng yaman at swerte, at ang asul na mata naman ang sumisimbolo ng espiritual na proteksyon at balanse ng tahanan, kung kaya sila ay itinuturing na sagrado at pambihira. Kaya sa paglipas ng panahon ay pinaniniwalaan ng marami na ang sino mang mag-aalaga ng ganitong uri ng pusa, ay hindi mawawala ng biyaya sa buhay at mapapanatili ang kayamanan at katatagan ng buong pamilya. Ayon sa mga pag-aaral, na kapag mas mukhang bata ka sa edad mo, ang ibig sabihin niyan ay nag-aalaga ka ng mga hayop at isa na doon ang pusa. Dahil ayon sa psychology, kapag hinaplos mo na ang mga pusa ay nakakapagpababa sila ng stress level at bumabata ka ng 10 taon, ito ang dahilan kaya nakakatulong sila sa katawan mo para maging healthy,
Dahil madalas ka na rin ang umiti o tumawa kesa pagdanas ng kalungkutan kapag kasama mo na ang iyong mga pusa. Dahil dito nagiging malinaw at panatag na ang iyong kaisipan at kalooban sa pagharap, pagbangon, at lumaban sa pang-araw-araw na buhay. Ayon sa mga survey at pag-aaral, may malaking kaugnayan ang kulay ng mga mata ng white cats o puting pusa sa posibilidad ng kanilang pagkabingi o deaf. Pero hindi lahat ng puting pusa ay bingi. Tinatayang 65 hanggang 85% ng mga white cats na may parehong asul na mata ay bingi sa magkabilaan o parehong tenga. Samantalang ang mga white cats naman na may isang asul na mata at iba naman ang kulay ng isa, ay may 40% na tsansang pagkabingi sa isang tenga lamang. Karamihan naman ng mga white cats na may parehong kulay sa bawat mata tulad ng dilaw o berde ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng pagkabingi, na nasa 10 hanggang 20% lamang. Ipinapakita lamang sa survey na ito na mas malaki ang panganib ng pagkabingi sa mga white cats na may parehong asul na mata kumpara sa mga puting pusa na hindi asul ang mga mata.